yung mga programa at mga advocacy mo? Ayan, ako ng una. Sige. Araw-araw po, meron po tayong programa kasama ang inyong lingkod. Alas 10:30 hanggang alas 11:30. Ito po yung pinamagatang Tatak Serbisyo. Ito po ang isa sa mga public service programs ng DWPM. Ang toka ko po sa oras na iyon, kami po ay may mga panawagan mula sa aming mga alaga. Yun po ang tawag ko sa kanila, mga batang may sakit, merong CKD stage 3, may leukemia, merong congenital heart disease, etc. Hindi lang mga bata, mga middle age at mga damats na rin po na kasalukuyang lumalaban sa kanilang mga nararamdamang sakit. Tapos po, nangihingi po kami ng donasyon mula po sa mga kaservisyo na katutok sa amin sa mga oras na iyon na hindi naman po talaga kami binibigo. Yan po ang Tatak Serbisyo. Meron din po kami talakayang medical, meron din kami talakayang serbisyo rin naman mula sa iba't ibang ahensya na nagbibigay po ng ayuda, may mga katulad ng PhilHealth, DSWD, ano pa ba, yung mga iba't ibang non-government organizations na handang tumulong sa aming mga alaga. Tapos po, pag Sabado, kasama niyo pa rin po ako, nagbibigay ng extra sunshine sa inyong Saturday morning, ang Win Today. Ito po, dito po ako, bumabawi ng happiness. Kasi dito kung talakayang pang-pamilya, talakayang pang-negosyo, samut-sari po na pampag-good vibes sa inyong weekend. Yan po ating programa. Thank you, Tita Winnie. Magandang hapon sa ating pong mga kaibigan mula sa press. It's nice to see new faces and old familiar friends din, syempre. Ang programa ko naman po sa DWPM ay Ako To, si Chang Ami. Yun po ang title niya. Public service din po siya, pero ang pinag-uusapan naman namin doon ay lahat ng may kinalaman sa ating pong mental health. Yun po ang pag-alaga naman sa ating pong pag-iisip, sa ating puso, sa mga emosyon, yung mga pinagdadaanan po natin ng mga struggles sa araw-araw ng aming mga kaserbisyo. So Monday, Tuesday, and then Thursday, yan po, meron tayong mga kaserbisyo na nakakausap via phone or via Zoom. Tapos may kasama po tayong expert na mga life coaches, psychologists, and psychiatrists na tumutulong po dun sa mga kaserbisyo natin na may pinagdadaanan sa kanila pong buhay, whether sa family, sa trabaho, sa kaibigan, or sa kung ano pa man. And then pag every Wednesday, meron kami tinatawag na Anong Feels Mo? Ito naman, parang binibridge namin yung gap between the millennials, the Gen X, the boomers, and yung mga Gen Z at yung mga Gen Alpha, wherein we discuss certain topics, kagaya kunyari nung last time, pinag-usapan namin kung ano yung tinatawag nilang sa relationship MU nung araw sa atin, di ba? Sa mga boomers, sa mga Gen X, ang alam niyo MU, mutual understanding. Pero alam niyo ba na sa mga millennials at Gen Z, ang tawag na doon ngayon ay situationship. So binibridge namin yung gap na yun para po dun sa mga Gen X na kagaya ko, na may anak na millennial, may anak ako millennial may anak din ako na Gen Z, at meron din akong anak na Gen Alpha. So para din yung mga listeners natin sa teleradyo na medyo may mga EDAD kagaya ko, may mga edad, at OLD na, maiintindihan natin yung mga millennials at yung mga Gen Z para hindi po natin din sila nasasaktan by saying na, grabe, iba na talaga yung generation nyo, ang gulo-gulo, ganito-ganito. Kasi alam naman natin na ang radyo, marami pa rin tayong listeners na boomers at saka Gen X. So magandang we learn from each other, parang gano'n. So pag Friday naman po, we have Chang Ami Presents. Ito naman po yung drama namin sa hapon. So binalik po namin yung drama sa hapon sa radyo sa pamamagitan po ng programang Ako To, si Chang Ami. And we're very happy na ngayon pong buwan na to, ang katay-up namin na eskwelahan ay ang FEU. So, ang FEU po, na multimedia, mga students nila, ang siyang nagpo-produce at sumusulat ng mga drama na ginagawa namin
every Friday. And last Friday po, nagsimula yung FEU. So, we're hoping na makaikot kami sa lahat ng mga eskwelahan na may mga multimedia courses or mass comm para din po ma-feel nila at maramdaman nila na, oh, ganito pala gumawa ng drama. Kasi nung panahon natin ni Tita Winnie, oo, yung actual production, talagang on the job, magte-training na sila, di ba Nico? Gagawa na sila magsi-script writing, tapos yung sound effects, sila din ang gagawa. Tapos, isasubmit nila po yun sa amin sa DWPM. Tapos yung aming napakagaling na technical director na si Kuya Benji Gila, ang siyang mag-check ng mga sound effects, tuturuan sila kung paano i-arrange siya ng tama by sequence. Tapos yung aming executive producer na si Sheila Tubalinal ang mag-oversee po ng kanilang ginawa. Parang project na din, kumbaga. So we're very happy na ka-tie up namin ngayon ang FEU. Yun po, that's what we do for our show. Thank you. Maraming salamat po, Maring Willie at Abby. Ako po si Justin Irons from... Yes, hi Justin. Hi Justin. Tita Winnie din. Sa kabilang Channel 7 si Maring. Sorry. Si Tita Winnie siya. Oo. Tapos ako si Sean Amin. Nahiya po ako, taga-investment pa naman po ako. Kasama ko po ang buong team namin sa pumumuno po ng aming Vice President for Corporate Communications na si Sir King L. Ochoa. Hi sir. Maraming salamat po sa time ninyo para makasama po ang ating friends from the media ngayong hapon. I believe po si Chang Ami dapat nasa showtime. Oo, nag-excuse ako today. Pinayagan ng anak ko. Pero ginawa ko muna yung Soy Bulilit. Yung opening at saka Soy Bulilit. Tapos namunta na ako dito. Ayan, marami pong mga tanong ang hinanda po sa atin ng ating friends from the media. Gusto ko lang po silang pasalamatan in full force po, halos, ang ating entertainment editors at veteran journalists. Yes, thank you. Sabi nga sa aming old and familiar faces. Okay, and salamat po sa ating mga friends din from the blogging community for being with us this afternoon. Para umpisahan ang ating talakayan ngayong hapon, gusto kong tawagin ang isa sa mga veteran journalists na kasama natin ngayon. From Manila Bulletin, we have Tito Nestor Cuartero. Hi, Tito Nestor. Long time no see. Nag-aanda ba? Okay. Thanksgiving media conference ito. No? So, I suppose you're going to thank us for ano ba yung okasyon? Bakit tayo nagka-Thanksgiving? Ending naman ng program o beginning ng bagong ratings? Parang beginning, sir. Oo, beginning. Opo, beginning na naririyan kayo at sumusuporta sa aming bagong pipila, bagong puntahan ng bayan, ng DWPM, Radyo 630 at Teleradyo Servicio. It's a Thanksgiving actually para po doon din sa mga, hindi lang sa mga kaibigan natin sa press, kundi doon po sa mga kaservisyo namin na hanggang ngayon ay very loyal at sinundan kami at patuloy kaming sinusuportahan dito po sa DWPM. Well, of course, I'd like to congratulate the two of you for having transition. Meron kayong commonality eh. You both transition from being actors to broadcasters, no? Nag-shift kayo. Why did you do the shift? Bakit kayo nag-take ng ganitong shift in your careers? What did you like about acting or did not like about acting that made you shift? Mauna na si Tita Winnie dahil siya ang naunang nag-transition. Yeah, I started radio sa DZMM 1997. At first, honestly, wala lang. Change of environment, change of medium. Kasi mahilig akong makinig sa drama nung araw. Mahilig din akong makinig ng musika sa radyo. So parang curious ako, paano ginagawa yon? And during that time, the 90s, sobrang analog kami nun. Yung mga tapes namin, from commercials, from time checks, to AOPs, to stills, dala-dala namin at manual namin sinasalang sa player. At tawag dito, it was, and there was this and then when I got in, there was this certain fulfillment that you get every day.
Kasi pagka wala, hindi ko naman sinasabi na hindi ko nagustuhan ang pag-arte dahil ibang klase rin namang experience, lalo na pagka nahawakan ka ng premyadong mga direktor. Diba? Iba-iba rin ang tema sa bawat pelikula, iba't ibang tao nakakasama mo. Kaya lang, sa radyo kasi, sa isang oras na pag-broadcast, yun. Ako yun. Ito yun. At kung magkakamali ka, pagkakamali ko yun. Hindi ng kahit na sinong iba pa. At kaya yung fulfillment, pagkatapos ng programa, unexplainable, overwhelming, lalo na pag maganda yung naging episode mo for that day. Kakaibang experience, kakaibang fulfillment, at kakaiba rin namang medium. So, yun ang masasabi ko sa shift na nagawa. I think parang sabay tayo ng Tita Winnie kasi ikaw AM, ako naman FM. So, nung na-inform ako that there was a audition for the FM station at ABS-CBN before, which is DWRR, Radio Romance yun. Nung na-inform ako, parang na-curious ako, ano yung feeling na magtrabaho sa radyo? Kahit na hindi mass com yung course ko during that time, AB Psychology yung course ko nung nag-aaral ako. So, napagsabay ko siya, nag-audition ako, tapos nakapasa ako, and then sabi ko, I will take this as a challenge. Kasi iba yung working environment sa radyo, iba. And during that time, yung radyo namin noon was less talk, more music. So, nakapasa ako sa napakagaling na si Lito Balquedra at nilagay ako sa panghapon, which is 5 p.m. to 9 p.m. na drive time noong araw sa FM radio. At sabay nun, actually, ginagawa ko yung Palibhasa Lalaki that time. Ginagawa ko yung Palibhasa Lalaki, and then every Saturday, nagpipelikula ako for Viva Films. Tapos pag linggo, nag-host ako ng Sa Linggo na po sila. So parang, at that age, lahat na try ko. Nasa acting ako ng pelikula, nasa sitcom ako sa Palibhasa, and then nasa hosting ako, and then I was doing also FM. So nung nabalansi ko na, umabot nga kami sa punto na tinanong ako ni Lito Balquedra noon kasi sobrang nagkakagulo na yung schedule ko. Sabi niya sa akin talaga, Armida, ano ba talaga ang gusto mo? Sabi niya gano'n, radyo, TV, o ano ba, pelikula, ganyan. So sir, sabi ko hanggang kayang gawin lahat, syempre gagawin mo, di ba? Because bata ka pa. So, until after 2 years, yun yung nag-resign ako sa radyo kasi sa FM kasi hindi na kaya ng schedule. And then, I was asked to do naman a program sa DZMM nung time na yun, which is yung Palibhasa Bagets, na every weekend. So, parang, di ko alam, parang nag-enjoy na rin ako because yun nga, gaya ng sabi ni Tita Winnie, for me, sa FM naman, because I love music, I love telling stories through music. So, kung inaabutan niyo yung Radio Romance noong araw, malalaman ninyo doon sa playlist na pinatutugtog ko kung ano yung pakiramdam ko that day. Kung medyo heartbroken ako, you will hear it through the kinds of songs na pinapatugtog ko. So, yun na yung nagsimula. Sabi nga ni Tita Winnie, tama, pero kakaiba siyang fulfillment. Although we know that, you know, the industry sa radio medyo hindi naman ganun ang kaswelduhan, pero wala talaga. It's the love, it's that certain... Wala sa bulsang fulfillment. Wala sa bulsang fulfillment talaga. Totoo yun, nasa puso. Kasi ang sarap din ng feeling na nasi-share mo yung mga stories mo through music. And then nakapag-shift ako sa AM, and then I was given the opportunity to create parang mga segments that I want to do for the show. Ganun po. I'm sure there are other actors, actresses who may not be so happy with their careers at present, who are probably thinking of the same transition. What can you tell them? Ano ang paano magiging Ami Perez? Paano magiging Winnie Cordero? Wow, may ganun sa reference. Matuto muna sila makinig. Kasi ang radyo, hindi, nung araw kasi akala ko, salita, bibig ang pinapagana.
Sa radyo, mas pinapagana ang tenga. Kasi kailangan naririnig mo ang sarili mo, unang-una. Kailangan at dapat balanse ang pananaw mo sa sarili mo. Isa kang pwede mong gamitin yung sarili mo sa audience point of view at yung sarili mo as an anchor. Makikinig ka rin sa kausap mo. Parang tama ang sinasagot mo at tama ang sinasabi mo. Nasa linya kayo, parehas kayo ng utak na binabaybay. At makikinig ka rin sa tunog mo. Kasi hindi lang dapat play ka lang ng play ng music. Yan, sabi nga ni Amay, merong istorya, may suwabe na pagpakiramdam na ibinibigay. Hindi lang basta pindot ka lang ng pindot, tawag dito, play ka lang ng play ng musika. Dapat meron ka pa rin goal na itatatag sa bawat broadcast mo. Hindi lang basta sasaba ka dyan para lang mabago. And I was guilty of that. I wanted a new experience. Kakaiba palang experience. At yung experience na iyon is and not was. Continuous learning yun. Continued learning over the years because listeners develop certain preferences over time. And your listeners nadadagdagan at nag-iiba ang preferensya depende sa edad. At merong certain dating sa radyo na nakakairita. Ayaw ko to, lipat. Ang gusto mong dating, maliwanag ka, banayad ka, pero assertive ka. Pinapakinggan mo rin ang tunog mo, hindi lang tunog ng ibang tao. Ay, yun pa rin pala. Kailangan, nire-research mo rin ang kalaban mo. Kasabayan mo. Bakit pinakikinggan to? Lahat yan Sa sikreto. Diba? Oo. Lahat yan pinag-aaralan para matanggap ka ng tao. Saka siguro yung substansya ng sinasabi mo. Yeah. So it comes with a lot of preparation and dedication. Like, maniwala man kayo sa hindi, isipin yung old school ako, but up to now, I still have a notebook. I write notes there every single day kung sino ang nakakausap ko sa programa. At pag tinanong mo ko, sandali, sasabihin ko ganyan, sasabihin ko sa executive producer, sandali lang, anong araw yan? November ganito? O sige, balikan natin. Si ganito yan, si Makoy. Ito yung pinagdaanan niya, bak. Ito yung naging resolution. Ito yung pinatugtog kong kanta. Bakit? Para alam ko kung nag-uulit ba ako ng songs na pinapakanta or pinapa-play sa oras ng programa ko. I make sure na naka-notes lahat yan. I come prepared. Kumbaga sa gera, hindi ka pwedeng pupunta na, bakbakan lang, o sige, ganito. No. Siguro through time, yun yung naging training namin. Hindi ko alam kung saan ko siya nakuha. Marahil nakuha ko kay Tita Gloria Romero, kay Anita Linda, yung mga nakikita ko noong araw na nakasama ko na dumadating sila sa set na prepared, aral, alam kung ano yung gagawin. Old school. Maniwala kayo sa hindi, nagpunta ako sa Google Office para makipag-meeting sa mga taga-YouTube. Lahat sila naka-laptop, tawang-tawa sila sa akin. Sabi ko, excuse me, but your child Ami has a notebook and a ball pen. Ito pa rin ako, susulat ko. Just trivia lang. Pareho kami ni Amay na mahilig sa notebook at sa iba't ibang kulay ng ball pen. Yeah. Kasi kung makikita niyo yung notebook namin, kada comment, may ibang kulay. Oo, yes. Pareho kami. May representasyon. And even during the time na gumagawa